lampas na po ng alas 10 ng gabi, mga kabihero. Hindi pa rin po tayo dinadalaw ng antok, kaya bumaba po tayo dito sa parking. Halos wala na pong tao. Dito po yan sa bakasyonan na resort sa Tanay Rizal, mga kabihero. So nag-inat-inat po tayo, naglakad-lakad po tayo. Kaya lang talagang mukhang wala tayong matatagpo ang makakausap, mga kabiyahero. Ayan mga kabiyahero, alas 11:05 na po ng hating gabi. Dito kami sa parking area ng bakasyonan resort sa Tanay Rizal. So mabuti na lang may isa pang gising dito. Ayan si Mar Mendoza TV. Ayan, kagagawa lang po namin ng kanyang channel. So nagpapasalamat siya dahil gustong gusto pala niyang magkaroon din ng channel sa YT. Wala siyang makausap na marunong gumawa. So tinulungan po natin siya. Good luck sa'yo. Good luck sa'yo, Mar TV, Mar Mendoza TV. Sana ipagpatuloy mo, sipag-sipagan mo lang. Shoutout po. Mahal po, thank you. So ito po yung buhay namin, kasi maghapon po kaming nagtulog. Ngayong kung kailan gabi at dapat matulog ay naubos ng itulog kaninang maghapon, mga kabiyahero. Maaga po tayong dumating dito, mga bago mag alas 8 siguro, nandito na po tayo. Mababait naman po yung ating mga pasahero, hindi na po tayo nagluto dahil sa oras ng pagkain ay nagbababa po sila ng pagkain dito sa parking. Yan. So may mga ilang empleyado nagbuhay na ng mga motorsiklo, siguro bababa na sila. Ang maganda lang dito, hindi nakakatakot yung lugar. Secured na secured. Medyo may distansya tayo doon sa main gate nila mula doon sa main road. Kaya hindi nakakatakot na magtambay-tambay dito sa labas. Hindi naman tayo naniniwala sa multo, mga kabiyahero. Baka takot magpakita sa atin yung mga white lady rito. Yan. Soft drinks na lang kami. Pareho kaming hindi marunong uminom. Magtsatsaga kami sa malamig na soft drinks habang nanonood kami sa cellphone ng ibang mga nag-ELS, mga kabiyahero. Ilan po ang maganda sa tourist bus? Pagdating sa location, magtatambay ka na. Nung araw po na ako'y nagbabiyahe ng biyaheng Bicol, pag ikaw ay na-delayed ng dating at naka-schedule ka uling umalis sa hapon, wala ka na halos oras para mamahinga. Although dalawa po yung driver, iba pa rin yung tulog sa bahay kasi sa loob ng bus aalog-alog ka. At maya-maya nagpipreno yung kasama mong driver. Kung pareho kayong inaantok, maya't maya magpapalitan kayo.
So mas maganda na ho yung ganitong buhay. Gagalaw ka lang kapag may biyahe. Pagdating sa lokasyon, pahinga na. So katulad ngayon, overnight po kami. Nagpahinga maghapon. Bukas, after lunch, sigurado bababa ng Maynila. Napakahaba po nung oras para mamahinga. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Ibinahagi ko lang po sa inyo kung ano po yung ating buhay kapag hindi ka makatulog sa loob ng sasakyan. Maghahanap ka talaga ng magiging kakwentuhan.